So good morning. You might be wondering, saan na naman ako? So I'm going to Ninbin. So time check, it's 11:40 here, Hanoi. So I just got to my hotel. It's called Hanoi Discovery Hotel. Very small lang siya. Tapos yung kinuha kong room is just a single room. Yan lang yung bed, which is okay. Ito na yung buong room actually. Which is okay lang naman. The important thing is may sarili akong banyo. Ayun, may body wash and may shampoo. Thank you so much. Nakuha ko lang siya at a super low price sa Agoda. So parang 588,000 Vietnamese dong. So parang 2K something? Ay! 1,000 plus? Something. Basta ganun. So good morning. You might be wondering, saan na naman ako pupunta? So I'm going to Ninbin. If you guys remember, if napanood nyo na way before, I've been to Ninbin already, 2023. Tapos, DIY lang siya, which went horribly wrong. Try ko mag-insert ng clip sa mga masasamang bagay na nangyari nung araw na yun. Ang lala talaga. So, hindi pa rin mag-get over until today. I was supposed to go to Trang An, pero wala kasing tumatanggap na Grab. So, rented the bike. And then, nasira yung chain. Grabe. So, maglalakad tuloy ako pabalik. That's why naglaan talaga ako ng one day for it do Ninbin again na naka-tour na walang masamang mangyayari. Actually, mas mako-complete ko yung mga gusto kong gawin for Ninbin before today. Nakalimutan ko na kung paano sabihin yung mga places, pero 3 lugar siya. So parang akyat dun sa mountains, which I did before. Yung Sofer Haggard, tapos patay yung mga lotus. Ano pa ba? Magbabicycle around Ninbin. Yung river, yung boat ride, yung parang yung mga Vietnamese women paddling their boats using their feet, gano'n. Makikita ko yung mamaya. From what I remember, I think it was like a 2-hour drive. 2-hour drive. So it's currently parang mga 7:30 na. And we're gonna get there, I think mga 9:30. And then it's gonna be a whole day thing. So I got this from Get Your Guide. So 1,800 lang siya. Nung una, sabi ko, wow, ang mura. Tapos yung pala, hindi pala included yung mga entrance fees. Hindi ko ata nabasa doon sa description na wala pala yung mga entrance fees doon. So, I mean, okay lang. So, yeah. I'm so excited to see Ninbin. Grabe itong one, no? Dami kong ginagawa. I think the fact na hindi ako napapagod is my body saying na nag-enjoy siya sa stress. Oh my God, nagkaka-pimple na ako. I think sa dami ng kape na ininom ko, sa pagod, sa puya. You know, this will be my kasi last trip for a while. So wala akong naka-line up. Kasi basta work stuff. So first stop, we're at Hoa Lu Temple. Ito, di ko to napuntahan before. So like, this is something new for me. Head count. 23. Around here. In case you get lost, if I don't remember your face, I need one group photo. The background here. My group, please take one line on the left-hand side. Sobrang nakakaaliw yung, yung tour guide namin. Kung magkwento siya parang chismis, which makes it very much more interesting. So parang kinukwento niya na Ninbin was a capital before and then it had a king. Tapos yung king na yun died. So pinalitan with a general. Tapos yung wife ng original king, kinasal yung general. Tapos scandals daw and everything. Oh, nice. This wood, when you throw them to the water, they will sink. They don't float. Very heavy and strong.
Second is smell inside very pungent. Michael, if you cut this wood and I said the wood go into the nose. Wow. So hot. So the next activity is going on a bike ride around the area. So actually nasa restaurant na tayo. Ayan, restaurant area. And go-bike muna around for like I think 45 minutes. Medyo intense. Please have a bite by yourself. Take a bite. Okay. Bike reveal. So, ang saya mag-bike ulit. It's giving Gilly T vibes. So, syempre di ako maka-film, di ba? Baka masumemp lang ako eh. Huling araw ko pa naman. So, tumigil muna kami for a good photo op. Now, Michael, you eat rice more flavor. Wow! It's a pagoda. Pagoda. Same naman. Eme. Wow, ang calm. I love it. Let's do this. Okay. Bawal ka malaglag, bawal ka malaglag. Ah, yes. Girl, put your record on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your hair down. Saka and faded jeans. Kinanta yung buong kanta. Okay, balance. Balance, balance. I'm flexing my arm. Oh my god, I can do it. Well, hindi kasama yung mga tickets and experiences doon sa package. At least yung buffet lunch kasama siya. Mas gusto ko yung fried rolls ng Hajangloop. In fairness. I have a hat. So nice. Tapos ano pa? Insulated pa. So I'm super protected. Tingin ko naman yun. Hindi na ata kakayanin na mukha ko yung konting init pa. Hello, rice and cube. Okay.
Sobrang nade-deja vu ako. Oh my gosh. I've been here before. Pero mas maganda. May water lilies. May water lilies. Maglalagay ako ng mga pictures from before to do a comparison sa na-experience ko dati. Oh my god. Nagbo-bloom. Oh my god, it's so cool. Okay. So yung itsura nito dati as in medyo super sad. As in patay lahat. So maglagay ng picture here. Yan. To show you how it looks like before as in sobrang sad. So I'm happy na finally I get to see it in bloom. Hinanap ko talaga siya. Actually nagulat ako na in bloom sila ngayon. Sobrang dry season. So at least that's good. Cute. Second attempt. Oh God. Ganda dito. Kabila pa, kapagod. So yung huli ko napuntahan was yung kabila 2023. Ito pala yung itsura ng kabilang side. Oh God. So yun nandito is yung parang pagoda. So yung napuntahan ko was the dragon. Napupuntahan ko ulit. Okay. Lipat na. So doon tayo nang galing kanina. That one. Yung may pagoda sa taas. Sampai. Did it twice. Did it twice. Cuma nggak bisa naik lagi. Bisa naik. Bisa naik terus. Oh, grabe. Grabe, grabe. Oh my God. Oh my God. So I got myself coconut. Sobrang refreshing. Makamahimatay ako if hindi ito malamig. Salamat sa Diyos at may ice. Ang sarap na malamig na coconut. Oh my God. Oh, grabe. Grabe. So we're here na ulit sa Hanoi and I just want to say na sobrang solid ng day trip na to. If you're gonna do Ninh Binh, tapos one day lang kaya nyo, do a day trip with this. Binook ko siya hindi sa Klook, hindi sa Agoda, hindi sa ganon. Binook ko siya sa Get Your Guide. I'm not sure if you guys are familiar with it, pero nakabook na din ako. Tinawag ako. Anyways, sobrang okay yung tour guide. So shout out kay Sunny. Basta send ko to sa kanya pag naayos ko na yung vlog of it. So, I'll also include a link where I booked this. So, mas mura siya than what you will see. Just because wala yung mga entrance fees na mga papasukan mo. Ang mga pupuntahan mo, I mean. And, with that, parang
hindi nadadagdagan pa or itatop up pa ng commission. So guys, alis na ako. And na-fit ko lahat sa bag. Girl! Sobrang bigat! As in, ganaan! Sinulit ko talaga yung 20 ano na yun yung 20 kg na yun ha. Kasi gusto ko wala akong dala. Mamaya, except my small bag of course. Muji, the best. I'm leaving the hotel room. Ang ganda ng hotel. I mean, di siya like super ganda. Pero it's basic. I mean, as a type of traveler na never nagsastay sa loob ng hotel room niya, this is okay na. Kasi tulog, shower, alis. Ganun. Yung thing nga lang, yung ano nila, yung medyo weird yung switch. Kasi hindi siya gumagana. It's not connected to anything. So, kapag naliligo ako, yung screen door naman, white siya. So, hindi naman ako blinded sa loob. But, yun lang. Something to think about. Pero sobrang mura nito. So, binuko June 1 to 3. Kaya nandito pa ako sa gabi para makaligo pa ako. And then, nakuha ko lang to for like 588 Vietnamese dong. See you guys when I get to the airport. Dapat magla-lunch pa ako actually. Dapat magdi-dinner pa ako actually. As in may reservations ako and everything. Tapos fortunately, di ko na mapupuntahan kasi nga wala lang, na-pressure na ako sa time and everything. It's currently 8:25. Pupunta na ako sa airport just so magla-lounge na lang ako doon tapos mag-eme-eme tayo. Grabe yung kulay ko dito. Ano ba yan? Oh my God. Okay. Waiting na lang for Sebpak to open. As an early bird, hindi pa nagsa-start yung check-in. But we are here. Para maaga din tayo lounge. Yes, lounge. Taray! May pa-lounge siya. So hi guys, after nung matagal na hintay dun sa check-in counter, I'm here finally. Mag-dinner na ako at 11:30. So nasaan ako? ACV Lounge. Yung kasi yung pinakamalapit sa gate. So ito. Actually marami. Pakita ko na. Boom. Pho. Kanin with ulam. Dami. Gutom yarns. Wow, ang sarap. I'm excited to try the pho. Kasi di ako nakapunta dun sa... di ako nakakain ng isa pang pho ulit. Which was sad. Top. Etong fried roll. So, sobrang good news. Nakahanap ako ng mga magnets. So, I got for Hajang. Sobrang nice. Ang ganda ng road. Ganyan talaga siya. Oh, I'm gonna cry. And then, Ninh Binh. And then Ninh Binh, ayan. Just because I've been to it twice. Oh, I got it. Nakompleto ko siya, guys. So, magbo-board na ata kami in a while. Ito ata yung pinaka-solid na punta ko sa Vietnam ever. Like, I remember I was saying na baka may masamang mangyari, gano'n. Kasi nga yung mga past experiences ko with Vietnam, may nangyari talaga hindi maganda na sobrang nasad ako about. Yung scam, yung na-stranded sa Ninh Binh nung unang beses ko. Pero, yung mga things na yun, parang pinalitan na siya all the solid things that happened in this trip. I got to visit Da Nang, Hoi An, nakapag-Hajang Loop ako. Kumbaga natapos ko lahat ng gusto kong gawin sa Vietnam. Pero yung Hajang Loop, alam mo, parang gusto ko gawin yung 4 days, 3 nights kasi just because sobrang solid talaga. So, yeah. Parang gusto ko umiyak. So, I just want to say thank you if you watched the whole series up until this part. Sobrang nag-enjoy ako and I hope you got a glimpse of what
Danang Puyan, Hajang is like, even in Bin, kahit napakita ko siya before. Pero ito yung mas complete and mas tama. So, yeah. Thank you so much and I hope na na-inspire kayo to go out of your comfort zone kasi yung talagang ginawa ko this trip. It's really getting out of your comfort zone, trying new things and parang hindi kasi ako naniniwala sa idea na kapag malapit ka na mag-30 or like in that tagantahin thing, kapag gano'n ka na, pagod ka na lagi, kailangan mag-rest ka na. No! It's up to you. Kung gusto mo lumabas, at kunwari 1 week tapos wala kang pahinga, do your thing. Solid. Diba? Solid yung ganun. I mean, kanya-kanyang preferences. Wala ko talaga. Gusto ko sulitin yung time. Like, never ako nagising ng past 8 a.m. Tapos natutulog ako ng after 12 midnight. So ganun ka-intense. So yung mga things na ganun, I really, wala. Gusto ko talaga eh. I think ganun naman ako ever since. But yeah, I really love everything I did. And I hope it got to inspire you. Try nyo din yung Hajang. Or if nagawa nyo na siya, let me know. Or any sa mga napunta ako ganun. So yeah, let me know what you guys think. And I look forward to reading to your comments. Kung mag-comment kayo, comment na please. Tapos, yeah, see you on the next one. Yung next one, di ako sure kung saan kasi wala naka-line up at all kasi nga I am doing something different in my personal life. So, kasi ko muna yun bago ako gumala-gala ulit. So, yeah, thank you so much.